Hello, what's up guys? Welcome back to Good Production. I'm here, your Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time I'll talk about MAC, Crazy G, 2G's official music video. I-like muna natin yan guys. At ganun pa man guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay MAC. I don't know if I pronounce it right, but like ko na rin yung video guys. At ganun pa man, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung may masabi mo na kung di maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer in California, manood yung engineer, at the same time, I'm master producer sa NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description, yung personal na channel ko. Gusto niyo kung marinig kumanta o mag-rap, mag-subscribe na rin kayo guys. At may bago kong labas na album, Hating Gabi. Pero bago ang lahat, bigyan natin ng mga sigawang palakpakan, MC Crazy G 2Gs. Let's get to it. Tapusin niyo yung video guys. Hindi na pinapahaba. Shoutout nga pala kay JJ West. After neto, pupunta tayo sa bagong kanta ni JJ West. Shoutout din pala kay Crazy G. Siya mismo nagbigay sa akin ng link na to, kaya panoorin na natin. Let's go! Yep. After neto guys, maglalaro ako para makapagpahinga na rin. sunod kasi mag-alas 12 na rito, mag-aalaunan na. So, wow. 2 G's, 2 grand. Alright. Dog was like, oh shit, why are you tripping, bud? Sheesh, Toyota, brother. Immortal car, bro. Alright. 2G's. 2G's. Tinapos ko sa bank account ko pare 2G's. Rinigdan ko sa king size roll papers 2G's. Hinati ko sa dalawang baggy 2G's. Dinil na ng kliyente ko yung money 2G's. Transfer ko sa bank account ko pare 2G's. Rinigdan ko sa king size roll papers 2G's. Hinati ko sa dalawang baggy 2G's. Dinil na ng kliyente ko yung money. Cruising lang sa PCH, mabigat mga talukap. Good shit na naman yung mga flowers na nahukaw. Sobrang high, I'll be rolling with my homies. Naka 100 spoke yung rims dito sa V6 na Toyota. Tapos luxury yung riders, winners lang yung nasa mind. Walang tints cause I ain't got nothing to hide. Bitch, please, natatanaw ko na yung cheese. Pagkagat ko na yung keso, can a nigga say cheese? Pagkaba ko dun sa Avalon na hopped in the force. 400 on the horse, iwan yung mga tito mo. Kuha pera tapos bibili kong titulo. Kuha pera tapos bibili akong tatlo na big six car garage, low rider sa labas. Tapos helipad sa taas, araw-araw. Ganda ng ng mga lyrics niya. Nakaka-vibe din siya. Ito yung mga tipo ng mga kanta na you have to listen more para mas ma-absorb mo pa siya. Especially ngayon, nag-smoke lang ako a little bit. So, medyo datang na tayo ng konti. Kasi para makapagpahinga, wala kasi akong pahinga, trabaho ng trabaho, straight yan. So, kahit walang pahinga, tuloy pa rin tayo sa pagre-react. No? Tuloy natin. Huwag lipad, pare huwag ka dyang tamad. Yeah. Lahat yan ibibigay kung ano sa'yo. Smoke din tayo mamaya. Magpahinga. Siyang bibigay. Ilang minuto ba to? Damn, 6 minutes? Alam mo sa'yo. Okay. Ito 2G. Tinransfer ko sa bank account. Hopefully next time, personally para sa akin as a producer, bilang isang artist din, especially rito sa California, America, I'm pretty sure hopefully next time mas maliit na song, probably 2 minutes. Kung kaya ng 2 minutes and 30 or 3 minutes lang sharp. Kasi I'll be honest, sa panahon ngayon, attention is the new currency, you know. Nobody's gonna listen to the whole fucking song. Yun ang isa sa pinaka pwede kong masabi. But if ganyan kahaba, dapat parang theatrical siya, parang may nangyayaring movie talaga, di ba? Yung parang may story,
may nangyayaring parang konting drama para kahit paano package siya. Pero kung sa buong song tapos the same venue, the same, I'm just trying to keep it real, you know, pag the same venue, same yung style, same yung ano, parang at the end of the day parang nakaka-fry siya ng utak, nakakaluto siya na parang I'm just seeing the same thing, tapos isang, which is ganun din, sakit ko din yan eh, kasi yung mga music video na ginawa ko, I'll be honest, I keep it short, kasi alam ko dadalawa lang yung venue, tatatlo lang. Minsan nga wala pang venue, sa room lang eh. Kaya I know the struggle, you know, at nakaka-struggle talaga yun, especially sa isang artist. At maraming venue sa California, sa LA, but isa yan sa mga struggle na hinaharap ng mga artist na katulad namin. At hindi lang ako, siguro si MC Crazy G na apektuhan din sa mga ganyan. Kasi sa totoo nga, naalala ko nga eh, sabi ko kay Crazy G sa ano tawag dito, sa Ari, sabi ko, G, tanga na magandang music video rin. Sabi ni Crazy G, wala kang taste, parang gano'n. Sabi nga, tawa ko ng tawa, na-offend ako doon, pero natatawa ako kasi totoo yung sinasabi niya. Nakalimutan ko lang yung pagkakasabi niya, parang, ano ba yun, parang, nakalimutan ko yung pagkakasabi, pero nakakatawa. So, yun yung pinaka-the best na advice, especially pag ako kasi na-apply ko yan nung nag-aaral ako, dating comic artist ako, kung at saka ano, nasa teatro. Parang pino-combine ko yung mga impormasyon na nakukuha ko ng mga bata, high school, mapasok ng showbiz, mga nag-acting na kinig ako. Hindi naman masama makinig, 'di ba? Parang mag-gossip, parang hindi naman ng gossip, pero parang manghingi ng pointers nang hindi mo naaasahan na parang you know, ears ano lang, naririnig mo lang mga ganun. Tapos naririnig ko yung iba katulad kay Direk Rubac, shoutout kay Direk Rubac. Sabi nila ano, pag gagawa ka daw ng something, kailangan sabog ka agad. Kasi pag sabog ka agad, parang may nasugatan o kaya biglang may natumba. Tas, yun yung parang nag-build up, yun yung pinaka-hook sa isang video. 'Di ba? Katulad minsan yun din yun, hindi ko rin ma-apply yun sa sarili ko kasi ang hirap mag-create ng video na may sabog tas yung kanta mo vibey or putang ano chill ya. Kapag chinek niyo yung mga video ko ganun din eh. Ang hirap talaga guys. So naiintindihan ko 'yon. But you know, hindi natin yung sinasabi ko dito ay hindi lang 'yan para kay ano MAC, hindi rin para kay Crazy G, kundi sa mga tao na nanonood sa akin. Kasi alam ko may mga aspiring na artist diyan, aspiring na producer o mga musician. Sa pagsusuri natin ng mga kanta ng ibang mga artist, natututo tayo. And at the same time, nakikita natin yung mga constructive criticism na pwede natin may apply sa sarili nating musika. Dahil we're all student of the game, you know. Tuloy natin, guys. Ko pare 2G Breakdown ko sa king size roll papers 2G Hinati ko sa dalawang baggy 2G Dinalan ng kliyente ko yung money 2G Transfer ko sa bank account ko pare 2G Taka na 2Gs, no? Taka na, sahod ko yan ng at least a week yata, a week and a half or something. A week let's say natin na 7 days, 2Gs. Pag meron kang 2 jobs, working ka ng 65 hours a week or 70, 2Gs na yun kagad. So, ako kasi, I'll be honest, kailangan ko kumita ng at least 3 to at least 4,200 a month. Kung hindi ako kakita ng 4,200 a month, maano ko, may iwan ako sa bills at mapipilayan talaga ako ng sobra. Mas maganda kung at least kumita ka ng 5 grand a month. So, hindi nyo ako masisisi kung bakit ang tagal kong nawala. Kailangan ko mag-focus sa sarili ko, mag-hustle kasi yung bills, yung debt, you know, yung insurance natin, may dental ka pa, may health plan ka pa, you know. So, marami dito guys na binabayaran at kailangan mong isaalang-alang at hindi lang yan, you know, may mga layaw ako tulad ko, I'm a foodie, you know. Gusto ko yung mga pagkain na kinakain ko, nabibili ko. Kasi minsan, kakain ako ng konti dito, pero pinaplano ko na in 3 days, kailangan ko mag-buffet, gano'n. O in a week, kailangan ko mag-buffet. Saturday, dito ako sa buffet. Sunday, dito ako sa buffet. Pero, yung 1 week na yan, tinitipid ko yung sarili ko kasi iniipon ko para dun sa buffet na yun, diba? Ganun ako, guys. And at the same time, yung kotse ko, B8, B6, you know. So, kailangan umiinom ng gas yun eh. Parang iniinom lang talaga. Sobrang mahal. So, sa loob ng 3 araw, 2.5 days, kailangan ko na naman mag full tank. Nasa 102 yun. So, parang pumapatak mga
$50 to $500 na kaagad para lang sa gas, 'di ba? Sa isang buwan. Imagine niyo 'yan, guys. So bukod pa dun yung mga subscription natin, phone bills, yung mga Netflix, mga ganyan, yung mga YouTube natin. So, hindi rin talaga biro, especially pag nasa California ka, you have to be a monster. Not in a behavioral way, pero kailangan yung characteristic mo bilang maging isang monster ka sa idea na kailangan maging matapang ka at kaya mong harapin lahat ng mga pagsubok dito at kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Kasi tinuturuan ka rito, hindi lang maging individualistic, isipin yung sarili mo at panagutan yung sarili mo, pero maging responsable ka sa pang-araw-araw. At napakalaking bagay nun, guys. Bukod doon, I'll be honest, hindi ako mayaman, di ba? I'm struggling, retired na ako, pabala kong huminto na maging therapist. Pumasok lang sa 9 to 5 job at na-promote ako sa part-time ko, naging supervisor ako. So sunod-sunod yung mga blessings na nangyari sa akin. At nakakatuwa na may ganun kasi kailangan mo talagang pagsikapan, And at the same time, gusto ko na rin mag-settle down probably in couple of years, a year from now or next 2 years, and hopefully makarating tayo doon kasi masarap din talaga na meron kang nakikita may pinaglalaanan yung pera mo. Ganun pa man, guys, sana huwag niyo masamain yung mga sinasabi ko kasi importante ito, guys, para sa pag-grow ninyo. Malaking bagay yun, guys. At syempre ako, wala naman akong bisyo kundi yung pagkain, diba? And at the same time, yung mga bagay na sa pang-araw necessities, diba? Tuloy natin. Sorry, sinto ko Hinati ko sa dalawang baggy 2Gs Zinala ng kliyente ko yung money OGs, ang bilis ang mga bungay kay tamis Fresh as fuck palagi kahit di umaalis I walk it like a talk it, di pineke ang feels At kung ano amoy ko ay parang brand new dollar bills Damn! Shit, punchline! Magapang ang aroma 2Gs nasa backwoods talagang gagana Ako kalmado lang at ang mga matay mabuhay Tinatamasa kung gaano kasarap mabuhay I know you're mad boy kasi di mo to ma-reach Life is a bitch ang mga walang goal at mga snitch Until we get rich doon pa rin nakatingin ang sama mo Ibang-iba yung dating ni Crazy G dito, no? Parang sa mga hardcore niya na parang nakita ko hindi lang basta yung improvement bilang isang artist, parang minamani niya na lang din talaga. Minamali, nakikita ko yung difference kung paano siya kaya niyang hatiin yung utak niya sa idea na parang pag chill, may punchline na ganito, talagang mafe-feel mo na mabubusog ka talaga sa idea. At para sa akin, siya very knowledgeable yung mga atake niya sa mga bagay niya. At the same time, parang parang gusto ko maging ako yun, Ganun yung feeling Kasi pag pinapakinggan mo siya, yung parang fresh, yung parang, gusto ko ma-feel yung nararamdaman niya kasi, pakinggan nyo. Kasi di mo to ma-reach Life is a bitch ang mga walang goal at mga snitch Until we get rich, doon pa rin nakatingin Ang sama mo naman kung gusto pa yun masamain Sobrang blessed kahit hindi mag-manifest Walang tigil ang biyaya at hindi umaalis More or less, we the best, that's what I guess Say less, no cap, but syempre, fuck the rest 2G, tinransfer ko sa bank account ko pare 2G Brinigdan ko sa king size roll papers 2G Hinati ko sa Naalala ko nga si Crazy Yaro. Sabi ko, tangina linggo pa rin, umahasel ka. Linggo yun, guys. Papunta pa rin ako sa trabaho. Walang hintuan yan, guys. Walang hintuan. Simula Monday, 7 days ako nagtatrabaho. Pag tinawagan ako, pag may nag-call off, diretso na kagad ako. Meron nga akong araw na 3 shift na hindi nyo alam. May araw ako na papasok ako ng alas 5 hanggang alas 12 ng madaling araw, tapos alauna hanggang alas 9 ng umaga, tapos pahinga ng konti, pasok ng alas 3 hanggang alas 10. Meron akong isang araw na ganun, guys. May ganun ako. Minsan may pasok ako na alas 8 hanggang alas 4, biglang alas 6 hanggang alas 10, biglang pasok ulit ng alauna hanggang alas 9, ganun ako muscle, guys. Kasi I'm pretty sure may mga 2 to 3 days akong ganun sa isang week. Tapos, pagdating naman ng mga end of the week, siguro midweek or bago Friday or Saturday, mahahabol ko yung pahinga. Kaya iniisip ko palagi, hustle na ako ngayon, tapos alam ko makapagpahinga ako the next day, the next morning. So, kailangan mo talagang ingatan yung sarili mo.
Tuloy natin. Dalawang bagay 2G Dinil na ng kliyente ko yung money 2G Tinransfer ko sa bank account ko pare 2G Binigdan ko sa king size raw papers 2G Hinati ko sa dalawang bagay 2G Dinil na ng kliyente ko yung money Tingnan mo siya, sabi niya, pinupunasan niya lang yung mukha siyang pulubi, pero yung ganyang rims, ang mahal niyan, guys. Yung mga ganitong rims na ganito, guys, pumapatak na yun ng 30 to 40,000. Dito, sa Pilipino, money ninyo. 40,000. Kasi may ganyan ako binenta ko yung sa Lincoln ko kulay gold. Binenta ko siya kasi, tapos bumili ako ng malaki kasi gusto ko mag-elevate yung kotse ko ng konti Kasi siya lowered siya dati. Tapos, yun, binili ko. Kaya pag yung binabala kong baguhin kasi yun para siyang, tawag dito, parang project car. So, inuunti ko, kahit wala pa siyang diferensya, cosmetics lang, inaayos ko na, pinapalitan ko yung iba't ibang mga parts, susunod naman yung shock mount, pagkatapos naman nun, yung, pump niya. Parang gusto ko maging bago siya kasi, pa rin siya kumbaga dito sa Amerika, yung mga ganong klase ng mga kotse, ng mga sinasakyan ko, gusto yan ng mga old school. Kasi, metal frame siya. Yun yung hindi naintindihan ng mga tao Yung mga classic cars, metal frame siya. Pag binangga ka, bumangga ka, hindi ka masasaktan kasi bakal yun. Tapos, importante din na magkaroon ka ng Toyota kasi yun yung highest grossing na kotse. Bakit? Kasi immortal siya Madaling ayusin, marami mga parts, madaling maintindihan, madaling isipin yung mga code. Kahit saan pwede kang bumili ng mga parts niyan, kahit sa mga tawag dito, mga junkyard, mga ganyan. Marami. So, mura pa yung mga pyesa. So, yung mga ganyan mga bagay na hindi naiintindihan, especially sa kultura ng Amerika, hindi nyo siya magigets. Tuloy natin. Actually, may ganun Sa akin siguro nasa 800 yung rims ko. Pero yung mga ganun siguro nasa 800 din siguro yun. 2Gs. Woo! 2Gs. 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 I love it, man. Naka-gold pa si Crazy G. Sheesh! I like it, man. Shoutout kay Miss Crazy G, man. 2Gs, man. Congratulations, bro. Na-inspired ako gumawa ng panibagong music. Gawa rin ako ng music. Medyo may kaangasan ng music din. Marami akong kaso English yung gagawin. Kasi pakaramdam ko, naglabas ako ng album ng Tagalog, gusto ko talaga makaka-catch up dito sa Amerika. Yun ang iniisip ko. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan niyo yung video na yun. Huwag niyo kalimutan bisitahin si MEC. Huwag niyo kalimutan din suportahan ng Pampangas Finest. 2,000 na lang makakahita sila ng 100k guys. Hopefully, yung mga subscriber ni MSC pumunta doon sa Pampangas Finest. At supportahan natin si Crazy G, guys. I-like ninyo yung video, i-share ninyo. At the same time, mag-comment kayo para kahit pa paano mabigyan ng pagkakataon sa MSC na marinig pa. Yung komunidad namin dito bilang isang mga Filipino artist sa Amerika, mabigyang pansin din. Kasi ang napapansin lang natin sino, di ba? Si Talilo, yung ibang mga artist, si Izzy, marami pang mga Filipino artist dito guys. Ako, kung gusto niyo akong supportahan guys, may channel ako sa description. Hindi ko alam kung alam niyo na ako nag-rap o kumakanta ako. Show some love guys, importante yon. Kasi sooner or later, ma-realize nyo man, si Plan Motif, MSC Crazy G, hopefully sana sinuportahan ko sila dati pa. Yun lang yun, kasi it's important na makakonect kayo sa mga tao na gusto ninyong supportahan. Ganun pa man guys, kung gusto niyo yun, maraming salamat guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, at mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat, good sa kayo palagi. Plan Motif nga pala ng Good Pro, ingat kayo lahat dyan, but tapusin natin video. Making this money, you know what I'm saying? Money. And I look good. You know what I do. Puta, naka-crocs. Naka-crocs ang putang inang kala ko astig
I'm glad na pa-find ni Crazy G yung ano niya. Binasa mo pa, meron naman kayong tig-isa. Raw. Raw, right? Roll the paper. Yeah. Roll the paper. I roll the paper. And then a blunt. King size. Yes, sir. You know what I'm saying? Ubusan lang natin yung mga bomb na yan. Alright, bye. Okay. Salamat guys at susunod na video.